sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Oh my God! Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Oh my God! Po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan. Oh my God! Yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpaka-totoo tayo dito. Oo, dapat pala na-review maigi to ng Pangulo. Diba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam nyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi mamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Pero hindi. Tinanggap, may nagdito kunwari, nagsasabi